Uy, what's up, GoFam? Alright, so kung isa kayo sa mga bumili ng palatak GoFam at na-fail dahil hindi na nakisama ang panahon, ay hindi kayo nag-iisa. So ito GoFam, ito na, last na testing natin, kumuha tayo ng area na hindi siya mababa. Okay, so ito na yung pinakamataas. Hindi na rin natin masyadong binabaran to GoFam dahil nga ito yung naging problema natin last cropping. Kasi nga pag pinalatak mo GoFam, patatakpan yun ng putik at nagtuloy-tuloy ang ulan, okay, mabubulok yung iyong binhi. So far, wala akong napagana GoFam na hybrid, talagang mahirap para sa akin ang hybrid. So ito na ang gagamitin natin ngayon. Inbred naman GoFam. So maaga natin to na pinatuyuan. So yan, magkakanal siya kasi sabi nga nung may-ari GoFam, dapat kanalan ng kanalan. Okay, so kakanalan natin. So ito naman yung inbred GoFam. Ayan oh, tamang putok lang. Okay. So tamang-tamang panahon ngayon GoFam, maaraw. At kung ayaw pa nito, hindi ko na alam. Siguro bobo lang talaga magpalatak GoFam. So ayan siya. Okay. Okay, so etong settings natin GoFam, 50 kilos per hektar para mas madami-dami ng konti para kung mayroong mang mabulok, meron pa ring maiiwan. Okay, so kung nagbabalak kayong bumili ng palatak GoFam, siguro mas masasuggest ko mag-rent muna kayo o di kaya kung meron dyan sa tabi-tabi nyo GoFam, i-try nyo muna GoFam para yung expectation nyo ma-meet. Okay, kasi ako nun GoFam, alam nyo naman ako, mahilig mag-experiment. So syempre kung ano lang yung napanood ko, dali-dali tayong bumili GoFam. So iba yung naging expectation ko dun sa nangyari dun sa realidad. Okay, so inamin ko naman, mali ako dun GoFam. Dapat nagtanong-tanong muna ako. Okay, nakimarites muna GoFam. So ayan na siya oh. Kung mapapansin nyo, medyo marami yung kanyang nilalaglag. Pero okay lang yan kasi marami naman tayong binili GoFam. Alam mo naman tayo Abang no. Joke lang po yun baka mamaya iyak na naman yung iba dyan lalo na yung mga matatanda. Okay, kung mapapansin nyo GoFam, pag medyo matigas, ang nangyari hindi siya tatabon. Hindi bumabalik yung lupa GoFam. Ang problema nito, pag maraming ibon sa inyo, yon patay. Pero pag yung malambot, yan, makita nyo dyan, bumabalik yung punit niya GoFam, so natatabunan. Ang problema naman yan GoFam, kung nagtuloy-tuloy ang ulan o di kaya hindi maganda yung kanal nyo o di kaya yung lupa, okay, hindi mabilis na mawala ang tubig, ay mabubulok po yung inyong binhi GoFam. Siya nga pala, kapag ganito na yung hinihila nyo GoFam na wala ng tubig, medyo mahirap yan hilain GoFam, kaya dapat medyo malakas yung paa at saka pangangatawan. Pero kapag yung gusto nyong madaling hilain GoFam, patubigan nyo. Kaya lang, medyo allergic ako sa ganun dahil nga lagi tayong nafe-fail pag ganun, hindi gaya ng mga napapanood natin. Kahit na umuulan, kahit na punong-puno ng tubig yung kanilang bukid GoFam, napapagana pa rin nila GoFam. Ako wala laging fail kapag ganun. So eto naman, style natin ngayon. Hindi natin masyadong patutubigan. Tapos yung mga konti-konting mga tubig-tubig pa dyan GoFam, kakanalan natin yan para talagang matanggal. Alright, so bibigyan ko kayo ng update dito GoFam. Siguro mga 4-5 days babalik tayo dito sa lugar na to at titignan natin kung magfe-fail pa rin tayo o gagana na. Pero pinagpe-pray ko sana naman gumana na GoFam kasi masakit na pag na-fail pa to. So yung mga may palatak dyan GoFam, comment nyo naman kung anong experience nyo, kung goods ba, kailangan bang mga adjustment, ano yung mga best practices GoFam para matuto naman tayo dyan.